good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Pinagpalang umaga. Yan, good morning na po mga kapatid sa ating mga early bird umagang ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. God deserve the glory, honor, and praise. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sampa. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yes, Lord. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka. Yes, Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Panginoong Hesus. Purihin ka. Panginoong Hesus. Purihin ka. Hallelujah. Panginoon, purihin ka. Nakilahin ka sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagising sa amin. Salamat din po, Lord, sa paggabay. Sa oras po na ito, Panginoon, aming pinginahabilin, pinagkakatiwala ang daily devotion, Lord God, sa umagang ito. Pagpalaan niyo po ang araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat for the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa bawat isa na naka-tune in na. Yan, pagpalain po ang araw na ito, mga kapatid. So atin pong ipagpapatuloy, atin pong tinatalakay sa libro po ni Pastor Rick Warren, yung Purpose Driven Life, isang buhay na may layunin, discovering your purpose. Ito lagi sinasabi natin na, sabi niya, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Totoo naman talaga, mga kapatid.
Kapag walang Diyos sa ating buhay, walang purpose, walang meaning, walang pag-asa. So ngayong umaga, day 29, no? Accepting your assignment, o pagtanggap sa tungkulin mo. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, it is God Himself who has made us what we are and given us new lives from Christ Jesus. In long ages ago, He planned that we should spend these lives in helping others. Sa Tagalog po, sabi, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa kapabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Kaya sabi po ni Jesus, I glorified you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. Sabi po ng John chapter 17 verse 4, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Tanda natin, yung ministry po ni Jesus Christ, nung siya po nandito sa lupa, ay tinapos niya. You were put on earth to make a contribution. Dinagay tayo ng Panginoon sa mundong ito para magkaroon ng contribution. Makagawa ng contribution. Hindi pansarili, kapatid. Hindi ka nilikha para lamang umubos ng likas na yaman, kumain, huminga at gumamit ng espasyo. Ikaw ay hinubog ng Diyos upang makapagbigay ng natatanging contribution sa buhay. Ikaw ay nilikha para makapag-ambag ka sa buhay na ito. Sa madaling salita, yung buhay mo, bakit ka nag-i-exist sa mundong ito? Upang magkaroon ka ng contribution, diba, sa mundong ito. God put us here on earth to make a contribution, to make a difference. Kaya mayroon pong apat, no, natin pong tatalikayin ngayong umaga. This is God's purpose for your life or ministry or service. Number 1, you were created to serve God. Ikaw ay nilikha upang maglingkod sa Diyos. Malinaw. Malinaw po yung ating binasa sa Ephesians chapter 2 verse 10. God has created us for good deeds which He has already prepared for us to do. Diba? Kaya hindi dapat na sarili, mga kapatid, yung kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Dapat natin gamitin yan para sa iba. Wherever you serve others in any way, you are actually serving God. Diba kaya nga sabi niya, ginawa mo ito sa aking kapatid, diba? Para mo na rin ginawa sa akin. Yung bagay na maliit na ginawa mo sa aking kapatid, para mo na rin ginawa sa akin, diba? Number 1. Number 2, you were saved to serve God. Tayo po ay niligtas upang maglingkod sa Diyos. May purpose po. Bakit po tayo niligtas ng Panginoon? To serve Him. Sabi po ni Paul kay Timothy, it is He who saved us and chose us for His holy work, not because we deserve it, but because that was His plan. Yun po yung plano ng Panginoon sa atin. Bakit ikaw at ako ay Kanyang niligtas? Diba? You are not saved by service, but you are saved for service. Yan. Malinaw po. In the Bible, the word servant and minister are synonyms. Diba? As a service in ministry. Diba? Yung servanthood and minister ay magkaparehas po yan, mga kapatid. If you are a Christian, you are a minister. And when you are serving, you are ministering. God intends to use you
for His goal. Kaya tinatawag tayong kamanggagawa ng ating pong Panginoon. God intends to use you for His goal. God has a ministry for you. Excuse me. For you in His church, in a mission, for you in the world. Meron po tayong mission na dapat gampanan sa mundong ito, di ba? Sa ating church at sa mundong ito, mga kapatid. Kaya hindi mo dapat sinasarili yung kaloob na meron ka. Ibinabahagi mo ito at ipinapagamit mo para sa ministeryo ng Diyos. Number 3, you are called to serve God. Kanina, you were saved to serve God. Ngayon naman, you are called to serve God. Tinawag ka upang maglingkod sa Diyos. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. Tinawag po tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. The Bible is very clear that every Christian is called to serve, and every time you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. Diba? May calling po tayo, mga kapatid. Gusto ng Diyos magamit mo ng lubusan yung mga talents, abilities na ibigay sa atin ng Panginoon for His glory, to fulfill your calling. Diba? Kaya nga yung parable of the sower, parable of the talents, diba? Yung isang tao doon, kanyang binaon yung kanyang talents, diba? Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Binawi pa sa kanya. Naging makasarili siya. Natakot. Tayo po bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat minamaximize natin yung mga abilities, yung mga gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nakakatawa na maraming mga kapatiran na talagang sinishare nila yung kanilang mga experience, yung talents nila. Diba? Hindi sila naging maramot para kanyang i-share yung kanilang mga God-given abilities na binigay sa kanilang Panginoon. Yun po ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Para ma-multiply, magkaroon ng multiplication. Masaturate itong mundo. Diba? Masaturate ang langit ng kaluluwa, mga kapatid. Yun po yung number 3, you are called to serve God. Number 4, you are commanded to serve God. Tayo po ay inatasan ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Alam natin yung Great Commission ng ating Panginoon. Matthew 20:28, your attitude must be like my own. For I, the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life. Diba? Naparito po si Jesus sa lupa. Hindi siya pagsilbihan. Bagkus, siya po ay mag-serve. Diba? But to serve and give my life. Diba mga kapatid? For our Christian service is not optional. It is a heart of the Christian life. Diba mga kapatid? Yung service natin, hindi siya optional. Or 50-50. Or by circumstances. Or by emotion. It is a must. And not optional. Lalo na kapag meron kang mga talents. Jesus taught that spiritual maturity is never an end in itself. Maturity is for ministry. Maturity is for ministry. We grow up in order to give out. No? Tayo po ay tinuruan, ninurture, inalagaan, pinrepair ng Panginoon para for His expansion dito sa mundong ito. Marami po mga kaluluwa ang madala natin sa pana ng Diyos, mga kapatid. Iyan po yung goal natin. Iyan po yung role na binigay sa atin ng Panginoon. Na marami pong mga kaluluwa ang maabot ng Kanyang salita sa pamamagitan mo at ako. Diba, mga kapatid? Kaya nga,
Huwag mo dapat ipagkait, ipagmaramot. Lalo na kung tinatawag ka ng Panginoon. Di ba? Na mag-abot ng mga kaluluwa, mag-mission, magturo. Huwag mong ipagkait ang mga talents na ito na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang tendency niya, kapag hindi mo yung binigay o pinagamit sa Panginoon, kukunin niya ng Diyos. We must act on what we know and practice what we claim to believe. Kaya sabi ni Rick Warren, impression without expression causes depression. Diba? Study without service leads to spiritual stagnation. Puro ka head knowledge, puro theory, at wala naman application. Sabi niya, it causes depression. It causes spiritual stagnation. Kaya nga yung picture out ng Sea of Galilee, tsaka yung Dead Sea. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawang lawang ito? Yung Sea of Galilee, meron po siyang vitality, may buhay. Yung Dead Sea, wala po siyang outlet. Tanggap lang ng tanggap. Di ba? Tayo dapat katulad ng Dead Sea, tanggap lang ng tanggap at hindi nag-give away. Hindi nag-give away, no? Hindi tumutulong, hindi pinapagamit yung talents na meron tayo. Kailangan give and take. Inhale, exhale. 'Di ba? Dapat may sistema, may structure. May tamang system dapat. Kaya sabi niya, as a mature Christians, we focus our lives increasingly in service. Because we ought to service, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon for His glory. At the end of your life on earth, you will stand before God and He is going to evaluate us how you will serve others with your life. Gagraduhan tayo ng Panginoon. Paano mo ba minaximize yung talents na meron ka, yung gifts na meron ka? Ito ba ay pinagamit mo? Ito ba ay itinuro mo? Kaya sabi po ng Romans chapter 14 verse 12, each of you will have to give a personal account to God. Magsusulit po tayo sa Panginoon. Magbibigay tayo. Diba? Gagraduhan tayo ng Panginoon accordingly sa ating mga ginawa. God wants to use you to make a difference in this world. Tayo po ay inatasan ng Panginoon. Ikaw ay tinawag ng Panginoon to make a difference in this world. He wants you to work through you. Tanda natin, without us, no, kailangan tayo ng Panginoon para sa Kanyang ubasan. What matters is not the duration of your life, but the donation of it. Not how long you live, but how you live. Yan po yung pinag-uusapan dito. Paano mo ba ginamit? Naging matalino ka ba sa paggamit ng mga kaloob na pinagkaloob ng Diyos sa iyo? Hindi mo sinayang. Gusto ng Diyos na gamitin ka upang makagawa ng kaibahan sa mundong ito. God wants us to make a difference in this world. At ikaw po yun, mga kapatid. Ikaw po na tinawag ng Diyos. Hindi tingnan natin yung ating mga patriarchs. No? Tulad nila Abraham, matanda na siya. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Moses, utal-utal magsalita. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Gideon, isang mahirap lamang. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Rahab, isang prostitute, immoral. Ngunit ginamit siya ng Panginoon. Si David, nakipagrelasyon sa may asawa. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Si Elijah, gusto nang magpakamatay. Si Naomi, isang balo. Diba? Si Thomas ay nagdududa. Si Jonas ayaw sumunod. Si Pedro, mainit ang ulo. Lahat pong ito ay ginamit pa rin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Lahat po sila ginamit ng Diyos upang maglingkod at gagamitin ka ng Diyos, diba, para sa Kanyang ubasan. Mga kapatid,
Kaya nga, it is a must, lalo na sa panahon natin ngayon. Massive na yung mga false doctrine, massive na yung mga false prophet, massive na yung mga false teaching. Kung hindi po tayo kikilos, maunahan po tayo. Kapatid. Huwag na tayo magsayang ng oras, panahon, para hindi gamitin yung mga kaloob na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ang calling natin ay abutin yung mga kaluluwa, lalo na't wala pang relasyon sa ating pong Panginoon. Ito po isang hamon sa atin bilang isang Kristiyano. Ito po isang hamon sa atin bilang isang tinawag ng Diyos na abutin ang mga kaluluwa. Purihin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid, sa bawat isa na nakinig, naglaan ng oras para masumpungan yung kanyang salita. O Diyos, ay pong salamat, pinupuri ka namin, salamatan sa umagang ito. At sino man ngayon, Lord, nakakaranas ng depression, anxieties, or may mga karamdaman, Lord God, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, tapikin niyo ang kanilang mga balikat, at ipadaloy ang kagalingan, ipadaloy ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord. Father, touch their lives, Lord. Let the healing flow be upon them in Jesus' name. Salamat po sa umagang ito, God. Pagpalaan niyo po ang maghapon. Gawin niyo po kami victorious sa lahat naming gagawin. Samahan kami, give us knowledge, give us wisdom, empower us today. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pasalamatan sa araw na ito. Tunay nga, Lord, sa lahat ng oras, lahat ng panahon, ikaw ang aming tataas. Ikaw ang aming pupurihin. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace, now and forever. Amen and amen. Salamat po. Shalom everyone. And to God be all the glory.